Hello everyone! Welcome back po ulit sa ating channel. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po kayo dito sa Pot, Succulents, and Home Vlog. So ang nakikita po ninyo ngayon is a crested succulents. Okay? So pag-uusapan po natin maya-maya lang kung ano po ang ibig sabihin ng crested. Okay? So ito pong nakikita ninyo, yan po yung unang-una kong crested succulent. At ito naman po ay isa sa mga naging anak niya na. Okay? So ito po nagamit ko po sa isa kong arrangement. Okay? Bali, ang naging anak niya po na inailagay ko sa arrangement ko ay 3. Yan po yung isa. And meron pa po dito akong isang nagawa na arrangement din. Ito po siya. So yan po yung pangalawa na naging anak niya na kinuha ko. So, pinropagate natin siya, nilagay sa ating bagong arrangement. And ito naman po yung pangatlo sa ating naging anak po ng ating crested succulent. And ang tawag po sa succulent natin na ito ay Echeveria long snow crest. Okay? So, ito pong ating crested succulent na to is nearly 3 years na po sa akin. Mula po nung nabili ko, maliit lang siya hanggang sa lumaki po siya, and also nagka-cut po tayo dyan ng cuttings na nailagay ko nga po sa ating mga arrangements na ngayon naman po ay malalaki na rin sila. Okay, so naisip ko rin po noon, nag-research ako kung yung crested succulents ba ay pwedeng ma-revert back to normal, or pwede kaya sila maging normal ulit. Kasi doon nga, sabi nga is kaya sila crested kasi may abnormality or meron pong defect dun sa kanilang apical meristem. Okay, meron tayong natutunan ngayon. Yung pong apical meristem na yun po yung responsible sa dun po sa growth ng ating mga halaman. So lahat po ng halaman meron pong apical meristem. Okay, dun po yun sa tip ng roots. Yun po, dun nagmumula yung mga shoots, yung mga leaves. Yan po yung bago nating natutunan ngayon about doon sa apical meristem. Okay, so dun sa ni-research ko po, meron ako dito, pwede kong basahin sa inyo na kung yung bang mga crested succulents ay pwedeng maibalik sa normal. So sabi po dito, yes, there's a high chance that some parts of your succulent will go back to their normal growth. Okay, so sabi yan. Especially when it starts to get more crowded for your crested plant. Okay, so pag pala sila nagkumpul-kumpul na, pwede pala silang bumalik sa normal ko. So if you want to maintain your succulent's unique crested appearance, start removing any of the normal growth seen before it starts to outshine the crested parts or cause the whole plant to go back to normal when left in place. Okay, so yun pala. So kung gusto natin ma-maintain na crested pa rin siya, nga tayo. Kumuha tayo ng mga cuttings nila, tanggalin natin, so itanim natin. So ganun po yung ginawa ko. Kaya pala nung itong cuttings na inilagay ko sa mga arrangement ko, ano pa rin sila, crested pa rin. So kung pababayaan pala natin sila na mag-compact or magkumpul-kumpul, halimbawa crowded na sila sa isang pot, babalik pala sila sa normal. Okay, so yun pala. So pwede pala silang maging normal ulit. Okay, so yun po yung bago nating natutunan for today na gusto ko din po talagang ma-share sa mga kaibigan natin yan, sa mga subscribers natin na talagang may hilig din pong mag-alaga ng mga succulents. So, yun lang po. Sana nagustuhan po ninyo itong ating video for today, yung bagong information na na-share ko sa inyo na natutunan ko rin po sa pagbabasa about succulents, and ito nga pong ating crested one ngayon. Okay, so yun lang po, and sana po nag-enjoy kayo ulit sa ating video for today. So maraming salamat po sa ating mga subscribers, members, and sa mga silent viewers po dyan. Thank you so much po for supporting po our channel. Okay, so that's all for now. Bye everyone!